Manalangin muna po tayo mga kapatid. Heavenly Father, Lord, we thank you for once again for this opportunity na ibinibigay niyo po sa amin araw-araw, especially right now, God, that we are going to hear your words, O Lord. We thank you, God, that you are the light of this world. We thank you, Jesus Christ, that since this world is very dark, we need a light, and this light comes from you alone. We thank you, Lord Jesus, because of your great love. Ibinigay niyo po ang inyong buhay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay maligtas, upang kami po ay mag-justified sa aming kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, hayaan niyo, Lord, that you are going to give us wisdom. Lahat po kami na nandito, lahat po na nakikinig, lahat po na nasa live streaming, Panginoon, we are praying, Lord, in the name of Jesus, that you are going to penetrate in our heart right now, Lord God, that we are going to understand the words that comes from you, at it will change our life, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na sa araw na ito, we are going to proclaim the power of resurrection that comes from you alone. You are the light of this world. Kaya kami, Panginoon, nagpapasalamat, oh God, sa inyong tunay na pag-ibig na kayo po ay may desire na kami po ay maligtas lahat dito sa mundo. Kaya Panginoon, dalangin namin na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa oras na ito, Panginoon. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran, O God, na kayo po ang makita at kayo po ang marinig sa oras na ito, Panginoon, that your name will be lifted up, O God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil sa inyo pong pagkilos sa aming buhay, O God. You are always with us. Hallelujah. Lord, salamat po. I-bless niyo po ang mga salitang ito na nanggaling sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa muli, mga kapatid, we thank you for this opportunity na atin pong mapag-aralan that what is the power of the resurrection. Bakit kailangan po natin ito? Bakit ito po very important sa atin po bilang anak ng Diyos? And even for those na hindi pa po nakatanggap sa ating Panginoon, bakit kailangan natin, bakit ito kailangan na mapatunayan na nagkaroon po ng resurrection? Amen. Dahil alam nyo, hindi lang po sa side po natin, Panginoon, bagkus we are also hoping for this blessed hope. Amen. The resurrection. So sinabi po dyan ng Panginoon Jesucristo, I am the light of the world, and whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Kaya lahat po tayo, sa sinabi ko po kanina, Galatians chapter 5 verse 19 to 21, titingnan nyo po ang mga gawain na nandyan. Kung tayo po'y patuloy na gumagawa niyan, iwasan nyo po yan. At lumapit kayo sa ating Panginoon. Buksan niyo po ang Romans chapter 1, makita niyo po, even mag-start ka po sa 20, na kung saan ang nature ng ating Panginoon ay pinapakita upang siya po ay makilala. And then until 32, makita natin dyan ang lahat ng ginagawa ng tao against God. That's why, sabi nga po niya in Romans 1:18, ay ibibigay niya po ang kanyang divine wrath for these sinners. And even sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10, andyan din po ang ating mga ginagawa na hindi ayon sa Kanya. Means we are all in darkness. That's why we, as a people of God, no, pag tayo po ay nasa kay Kristo, mayroon po tayong liwanag din. Amen. Mamaya ay ating mapag-aralan yan. Ngayon, titingnan natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 8. Ito po yung verse na kung saan ay nandito po ang gospel, nandito po ang resurrection, at nandito po ang mga eyewitnesses, na kung saan sila po ang nakakita sa ating Panginoon personally. Ano po? Sabi po rito, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and verse 4, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen
by Cephas. Alam niyo po, sino si Cephas? Siya po si Peter. Then by the 12. 11 na lang yata. After that, he was sent by over 500 brethren. Ang dami pong witness ng ating Panginoon. At once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. After that, he was seen by James, his brother, then by all the apostles. Then last of all, he was seen by me also. Paul was talking. By me also, kay Paul po. As by one born out of due time. So makita natin kung sino po ang nagtatanong ano po ang gospel. Makita natin dito that gospel can be found in 1 Corinthians chapter 15. Especially sa 4. Na nagsasabi, is a death, burial, and resurrection of Jesus Christ. This is the gospel that Apostle Paul preached. Amen. Sa lahat po ng books niya, na 13 books, yan po ang kanyang pinipreach, the gospel. There's no other gospel at all, kundi ito lamang, wherein sila po ay nasave. Itong mga taga-Korento. Hindi lamang sila ang taga-Korento, kundi ang lahat ng tao sa mundo na kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So nakita natin dyan na ang resurrection, the gospel, the resurrection, and then the witnesses. Sana ba yung... Dito po, after that, he was seen by over 500 brethren at once, whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. Ito pong sinasabi niya, itong 500 na brethren na naka-witness po sa kanya during the time na sinusulat po ni Apostle Paul ang 1 Corinthian, ang Corinthian books na ito, ang iba po ay namatay na. Ang iba ay buhay pa. Amen. Kaya sabi niya, fallen asleep. Huwag po nating isipin na pag nag-fallen asleep ay totally unconscious po ang tao because there is, mayroon pong katuruan na kung saan pag namatay ng tao, totally unconscious at siya po until sa resurrection na lamang po siya. But the teaching of Jesus Christ in Luke chapter 16, verse 19 to 31, na makita natin right after na namatay po si Lazaro and the rich man, ay nagkaroon po sila ng consciousness doon sa Hades and doon sa paradise. Amen? So, itong fallen asleep, this is another word of physical death. Yung katawan lamang po yan. Ang katawan lamang po. Kaya ito pong masabi natin na mayroon pong pag-asa itong mga katawan natin na mabubulok na, kung tayo man po'y mamatay na, may pag-asang mag-resurrect again. Because of Jesus Christ's resurrection. Amen. Kaya siya po yung first fruit ng resurrection. Kaya yan po yung ating basihan ngayon. Hindi po tayo dapat gumaya doon sa mga Sadducees. The Sadducees na isang pong grupo ng mga Israelites that they are not believing for the resurrection. Mabuti pa itong mga Parisiyo ay naniniwala po sila sa resurrection. Amen. So yun, yan po yung sinasabi diyan na siya po ay mamatay at mabuhay muli. In Matthew chapter 12, verse 39 to 40, ito po yung maraming mga opposition ng ating Panginoon that wherein they are always asking kung ikaw po yung Messiah, ano po yung mga sign na ikaw po yun. Sabi nga, but he answered and said to them, an evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Sabi po rito, for us, Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Nung namatay po ang ating Panginoon Kristo, alam niyo po, siya po ay bumaba in the heart of the earth. Alam niyo po kung anong ginawa doon. He took
the Abraham's bosom. Lahat po na nandoon ay kinuha niya at dinala na doon. Dahil that is the time only na sila po ay pwede nang humarap sa Diyos. Because natapos na po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Amen. So yan. Another verse na kung saan ay sabi ng Panginoon in John chapter 2, verse 18 to 22, so the Jews said to him, what sign do you show us for doing these things? In verse 19, Jesus answered them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. The Jews then said, it has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? So literal na naman po nila pong, literal po ang kanilang pagkaintindi sa sinasabi ng ating Panginoon. Ang akala nila, ang sinasabi ng ating Panginoon ay the temple na kung saan ay nandoon po sila nakatayo. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon that the temple of Him is the body itself. Amen. But later on, it was well noted to the high priest and the Pharisees this word of Jesus Christ. Kaya sila po ay natakot din at sabihin nila, nagsabi pa naman siya na 3 days ay mabuhay muli. Kaya tingnan natin mamaya. Ayan. Dahil po sa kanilang takot nung namatay na po si Kristo at siya po ay inilibing na po, ano po ang nangyari? Itong high priest and the Pharisees ay talagang gusto nilang sigurado na hindi po ito mangyari yung mabuhay muli. Kasi hindi sila maniniwala eh. Ayan sabi dito sa 62 to 66 of Matthew 27, on the next day, which followed the day of preparation, the chief priest, the high priest, and the Pharisees gathered together to Pilate. Pilate, alam niyo po, si Pontius Pilato. Ano po? Saying, Sir, we remember. Ito yung sinabi niya po kanina, no? Yung binasa natin kanina. Sir, we remember while He was still alive, how that deceiver, ang tawag po nila sa ating Panginoong Jesucristo, ay deceiver, no? Deceiver. Alam niyo yung deceiver? Nagdi-deceive, no? Hindi nagsasabi ng mga hindi totoo. He was still alive. How that deceiver said, after 3 days, I will rise. Therefore, sabi nila, command that the tomb be made secure until the 3rd day. Sila rin po pala ay nagdududa, na baka nakawin, lest His disciples come by night and steal Him away and say to the people, He has risen from the dead. No, yun na po ang kanilang pag-akala because they never believed Jesus Christ that will happen. So the last deception will be worse than the first. Kasi ang akala niya, deceiver nga ang tawag nila sa ating Panginoon, at kung nakawin ng mga disipulo ng Panginoong Kristo ang kanyang katawan at sabihin na siya po ay nabuhay muli, sabi nga po nila, this is a worse than the first deception. Amen? Nakita natin kung paano po itong mga ito gumalaw para siguraduhin na talagang si Kristo ay hindi ang Misaya. But it's sad to say that despite of those things na nagpakita na nga ang Panginoon until now, ako po patuloy nalulungkot na ang mga Israelites hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwala. Only 2% of them believe Jesus Christ is the Messiah. 98% ay hindi. So Pilate said to them in verse 65, you have a guard, so go your way. Mayroon maraming sundalo yung mga Jews yung mga Israelites Make it as you secure, as you know how. Kung ikaw ay high priest, kumbaga ay mga mutawa po dito, mataas, malakas po sila sa gobyerno, kaya kayang-kaya nilang hawakan po ang mga sitwasyon. Just to ensure na hindi po ito mangyari. So it is secure as you know how. So they went and made the tomb secure, sealing the stone. Yeah? How to seal the stone? Kung sa panahon ngayon, talagang sisimintuhin yan. Po? Pero doon, siguro, mortar lang. Alam niyo po, gumagawa sila ng building na napaka, yung mortar, di ba? Yung mga
ginagawa nilang, makita nyo po sa Ten Commandments, ang ganyan ng mga no, yung clay. Pagtitigas po yan, napakatigas. Ito po ngayon, no, sealing the stone and setting the guard. Paano po yun? Paano po yun mabubuksan ng isang babae? Kung babae man ang nauna doon, Ayan. It is very 100, more than 100%. 100, kung may more than 100 pa, pwede i-apply dyan, more than 100% secure. Wala pong makapagnakaw ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Amen? So yan, ang katotohanan na kanila talagang binantayan. Ito na po ang nangyari when the resurrection happened. Now, in Matthew chapter 28, verse 1 to 5, now after the Sabbath, sa third day po yon, and as the first day of the week, alam niyo na po kung ano ang first day of the week? Sabi sa Bible, that is Sunday. So the first day of the week began to dawn. Alam doon, madaling araw. Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Puro babae po ito. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone. Wala pong hindi pwede sa supernatural power of God. Amen. Kahit nakasealed po yun. Because the angel of the Lord from the door and sat on it. His countenance, anong countenance? Yung kanyang pagmumukha was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him and become like dead men. So itong mga gwardiya na nandoon ay nanginig. Sila po lahat ay nangatakot. Sila po ay, kumbaga, wala na pong kulay ang kanilang mga mukha. They become like dead men. So what happened? Ano po ang nangyari? Now, Matthew 28, verse 11 to 15, now while they were going, ito po kasi, yung mga kababaihan, so kung masundan nyo po yung ang accounts po dyan, ay mga kababaihan, kinausap po ng angel. Ano pong hinahanap nyo? Ang hinahanap nyo po ay wala na po dito. Ang sabi niya, he rising. Siya po rise up na. Nag-resurrect na. Ayan, sabi niya yan. Ngayon, sa excitement po ng mga kababaihan na ito, they rushed to doon sa kanila pong mga kasamahan upang sabihin ang totoo. Sabi na, now while they were going, ang di po diyan, sila po yon, mga kababaihan. Behold, some of the guard came into the city. Hindi naman lahat, kung marami pong gwardiya doon, kunti lamang pumunta, baka yung mga officer lamang, and reported to the chief priest all the things that had happened. When they had assembled with the elders and consulted together, ito na po yung high priest and the Pharisees, they give a large sum of money to the soldiers. Ayan. Kaya po nila binigyan ng napakaraming pira itong mga gwardiya para lamang huwag sabihin, saying, tell them, his disciples came at night and stole. Ayan na, talagang sila na pong gumagawa ng istorya upang hindi mapatutuhanan na ang ating Panginoon ay nag-resurrect. Him away while we sleep. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure. Just imagine. Sabihin mo ganito ang lie para ang gobernador ay maniwala at hindi po kayo bigyan ng kamatayan. Sabagay, ito po yung mga gwardiya ito ng mga Israelite. So they took the money and did as they were instructed, and this saying is commonly reported among the Jews until this day, that day when Paul was writing that book. Amen. At yan po ay naging common. Marami pong nag-spread na mga negative. Marami pong mga theory, kung atin pong naalala, nung tayo po ay nag-aaral ng mga doctrines, the theory of His resurrection, of His body, mayroong sinasabing ninakaw, mayroong sinasabing hindi siya totoo.
and even all Muslims believe that Jesus Christ did not die in the cross. And mayroong nagsasabi na si Kristo ay may kambal. May nagsasabi, the latest one ay kinain ng mga aso ang kanyang katawan. Yan. Marami pong mga lumalabas na ganyan. Dahil po doon na sa binayaran. Ngayon, if the resurrection ay hindi totoo, ano po ang mangyayari? Ano po? Ito yan. Tingnan lamang po natin, kung sakali mang hindi naging totoo. Pag ikaw po ba ay laging nagsasabi ng ganitong bagay tapos hindi po nangyari, ano po ang maging reaksyon ng sinasabihan mo? Of course, you are not going to believe anymore. Amen? Kung ano po ang mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo about His kingdom that will come, ito po ay hindi ka panipaniwala kung hindi po totoo na siya po ay mabuhay muli, kung hindi po totoo na siya po ay anak ng Diyos at siya po ay Diyos. Amen. In 1 Corinthians chapter 15, verse 14, kung hindi po totoo na si Kristo ay nag-resurrect, even me right now, I'm preaching, ay ito po, ay empty. And our faith is empty. Di po ba? It is very important na ang resurrection ay totoo so that all of our preaching ay may laman. May katotohanan. Amen. Lahat nating paniniwala, even in 17 to 19. Sunod lamang po yan. And if Christ is not risen, your faith is useless, is futile. Lahat po nating mga paniniwala, the 2.2 billions of Christians, professing Christians, pag hindi po talagang nangyari na si Kristo ay nag-resurrect, all our faith will be useless. Amen? So how important is this? Ito pa, you are still in your sins. No, ito po, the doctrine of justification will not be true at all. Pag sinabi natin, we are justified because of our faith, that is the teaching of Jesus Christ, that is the teaching of Apostle Paul. Kung hindi po yun nangyari, then justification is not true. Amen. Then in verse 8, and then also those who have fallen asleep. Ito na po yung mga patay, yung mga namatay na. Wala na pong pag-asa. Maging katulad po tayo ng mga Hindus, mga kapatid. The Hindus believe that after died, there will be no more. Pwede mag-reincarnate, yung sabi nila. Pag ikaw ay maganda, mabait, ang magandang yung ginawa ay maka-reincarnate ka, or maybe in kabayo o whatever, mga animals. Pag ikaw ay masama ay mapunta ka po doon sa ipis o sa mga madaling patayin ng tao. So, those who have fallen asleep, yung mga patay na, ay wala na pong pag-asa na mag-resurrect. Amen? If Christ is not resurrect. In 19, if in this life only we have hope in Christ. Amen. Yan po lamang ang ating pag-asa, ang ating Panginoong Kristo, that He proved na siya po ay anak ng Diyos. He proved na ang lahat niyang sinasabi na in the future, lahat po tayo ay mag-resurrect. Kaya yan po ang blessed hope natin lahat sa Kanyang pagbalik. Amen. Kung wala po yan, para tayong wala lang, buhay natin dito, sabihin nila, while we are alive, habang tayo po ay nabubuhay, sige, gawin natin na magpakasaya po tayo habang po tayo nabubuhay. Pero hindi. Ngayon, may alam tayo na ating patutunguhan. Alam natin na ang ating hope ay nasa kay Kristo. Alam natin, and the future, the kingdom of God will come, at tayo po'y makakasama. Kaya hindi po tayo nagpapariwara sa ating buhay. Tayo po'y patuloy na gumaganap ng gusto ng ating Panginoon. Amen? And another one is, if in this life only we have hope in Christ, we are all men the most pitiable. Kawawa naman, nakakaawa naman tayo kung hindi totoo yan. Amen? So yan ang reason why
we need the power of resurrection. That is the main reason why the resurrection is very important to all of us, mga kapatid. Sa atin po, mga kapatid na nanonood, na nakikinig, ito po yung pinaka-importante because the death of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ is equally very important. Amen. Kung hindi po nangyari ito, lahat po tayo mapunta lahat sa impyerno. Praise God. Ngayon, I want to know Christ. Sa Philippians chapter 3, verse 10 to 11. I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Yan. Si Paul po ang sumulat nito para sa mga taga-Pilipo. At sinasabi niya, sa kanyang patuloy na pagkilala sa ating Panginoon, and He will know also the power of the resurrection. By the way, ito po ay extra lamang, additional. Kung atin pong, kung nabasa nyo na po yung accounts ng si Jesus Christ po ay nag-resurrect, siya po ay nabuhay muli, nakita po siya ng mga kanyang disciples. Nakita po siya mayroon pong account sa Luke chapter 24 na kung saan mayroong dalawa pong tao na naglalakad going to Emmaus. Anong lugar yon? Nag-uusap sila. No? Medyo mahaba-haba kasi yun po. Yan po ay makita sa Luke 24, 13 to 35 na kung saan ito po sila po ay nag-uusap-usap. Emmaus? Emmaus. Just imagine, ito po yung mga disciple ni Jesus Christ. Not necessarily na sila po ay apostle, They know Jesus Christ well. But when they are walking together, na sila po ay naglalakad, ng dalawa ay sumali si Kristo na naglalakad. Katatapos lamang po niyang nabuhay muli. No? Ngayon, nag-uusap sila. Ikaw lang yata yung, sabi nila, ikaw lang yata yung hindi nakakaalam ng kwento dito sa apaligiran na si Kristo ay nabuhay muli. Yun. Hindi nila kilala. Hindi po nila nakilala po ang ating Panginoong Kristo. Even in John chapter 20 verse 14. Even in John chapter 20 verse 14, ano po dyan? Yung mga kababaihan ba yan? Ano po? Na hindi rin po nila nakilala si Kristo. In John chapter 21 verse 4, ito mga disciples na talaga. Ito na po yung mga apostles. Habang sila po ay nag-fishing. Anong ginagawa nyo? Sabi ng Panginoong Kristo. In John chapter 21 verse 4. Hindi po rin nila nakilala ang ating Panginoong Kristo. Nire-research ko po yon kung bakit hindi nila nakilala, hindi ko po pa nakita ang answer. Ano po? Kung bakit nung si Kristo ay nabuhay muli, ay hindi agad-agad nila nakilala. Ganito po yun, in my own. Since na tayo po ay nagtuturo na there will be a glorified body po sa atin mga kapatid, Kung tayo man po ay may kapansanan dito sa mundo, nung tayo pa po ay buhay dito, may kapansanan, when we have a glorified body, nawala na po yung kapansanan na yan. Kung tayo pilay, we become straight. No? Si Kristo po ay isang karpentero. Amen? Si Joseph ay karpentero, si Kristo ay karpentero. At alam natin, ang karpentero is hard worker. At ang karpentero, kung siya po ay na-involved sa construction, sa mga buildings, kasi alam niya po yung sequence ng building. Kung alam niya po the parables of the wise builder and the foolish builder, kung alam niya na ikaw po ay maghukay
at maglagay ng pundasyon. That means Jesus Christ ay alam na alam niya po yung construction. Ano po? Dahil siya po ay karpentero. Kaya sabi ko nga nung nag-preach ako sa Pilipinas noon, sabi ko, seems that Jesus Christ is also a civil engineer. Dahil He knows the technicality of the building. So kung ikaw ay isang karpentero, then you will be exposed to the weather. Ano? Hot. Very hot, very hot. So of course, yung ano mo, hindi na. No? May mga verse po dyan na sinasabi si Kristo ay wala man lang kagandahan. Hindi naman siya po pugi, ano. Hindi naman po talaga in-emphasize dyan dahil siya po ay isang karpentero. Pinili niya po na siya po dyan mabuhay bilang isang karpentero. Then, siguro, ang kanyang magmumuka ay maitim o exposed doon sa mga ganyan, nakukulubot na. Then, when siya po ay nag-resurrect, nagkaroon ng glorified body, itong katawan na yan ay bago na at naging pogi na at naging maganda na po ang kutis at siya po ay hindi nakilala. Ganyan po tayo. Pero, nung siya po ay nagsalita, siya po ay nakilala nila. Amen? At iniwan pa niya itong bakas dito, sa tagiliran, at dito po sa kanya pong palm. For the sake kay Thomas. Amen. Na kung talagang siya po yun. Tinusok pa ni Thomas po yan. So, ibig sabihin po, mga kapatid, huwag po tayong mag-alala kung ano man po tayo dito sa mundo, dahil pagdating ng araw, when we have the glorified body, then we are all gwapo and gwapa. Amen. Na hindi po tayo halos makilala dahil po sa pagbabago ng ating pong katawang ito. Na hindi na po ito mamamatay pa. Amen? Amen. Sana po lahat tayo makasama po sa rapture. Amen. So, the power of resurrection to the disciples. Ito, tingnan muna natin. Unang-una, ang ano po ng impact po nito ay nasa disciples. Disciples, apostles, or the followers of Christ. Na nandoon, ang sabi po, ano po ba ang ginawa ng mga disciples ng Panginoon? Sila po ay nagtago. Sila po ay natatakot. Even Peter himself, alam niyo po, si Peter himself, nang siya po ay lumapit po doon sa kay Kristo, nakasama po yung mga dumakip kay Kristo, siya po ay tinanong, kasama ka? No, hindi. Pangalawa, nakita naman siya, di ba ikaw kasama nito? Hindi. Pangatlo, nakatatlo po siya. Tinatuan niya po ang Panginoong Kristo. Pero bago po yan, may prediction na po sa kanya na bago po magtaktalaok ang manok, 3 times mo po itatwa ang anak ng Diyos. Ayan. Yan, bakit niya po ginawa yon? Dahil sa takot. Maisama po siya na magpako sa cross. At itong mga kanyang mga disciples, ang kanyang mga followers ay nagtago lahat because they were all afraid po sa mga Diyos na sila po ay hulihin at sila rin po ay patayin. So, ibig sabihin, they are doubting also during the time. Ang leader namin nahuli. Ang leader namin ay pinako sa cross. Ang pagkapako pa naman sa cross is para lamang po diyan sa mga criminals talaga. So, yung klase ng kanyang kamatayan ay hindi po katanggap-tanggap bilang isang the King of the Jews. Amen? Na kung saan, nung siya po ay the triumphal entry of Jesus Christ, siya po ay talagang welcome po ng halos lahat ng mga Jews. No? During that time, triumphal. Pero yun po yung mga sumisigaw noon, Hallelujah, Hosanna, Hosanna, may palaspas. Sila rin po. Sila rin po yung sumisigaw na ipako siya sa cross. Ipako siya sa cross. Dahil hindi na po sila naniwala na siya ay the King of Kings. Amen? Bakit? Ano po ba ang kanilang in-expect kay Kristo? Ang kanilang in-expect ay physical leaders na pwede pong maging katulad ni Samson. Katulad ni Samson, di ba? Pumatay ng 1,000 Palestino. Si Gideon, na talo niya 135,000 of the 300
soldiers only. Hindi naman nagkaroon ng away talaga. Sa panahon ni Nehemiah, yun, marami po. Iyon po ang kanilang in-expect po Jesus Christ. Na siya po ay isang physical leader na kanya pong ma-restore ang kanilang pagkaalipin. Amen. So, from doubters to bold proclaimer of the gospel, iyan po ang nangyari doon sa mga disciples. Kung hindi po totoo na si Kristo ay nabuhay muli, ano kaya ang mangyari doon sa kanila? Siyempre, tuloy pa rin ang pagtatago nila. Pero anong nangyari? Lahat po sila naging loyal until sa kanilang kamatayan. Lahat po sila ay naging bold sa kanilang pag-proclaim ng gospel because na kanilang nakita na totoo. And most of them died as a martyr. And dahil po sa kanila, nag-explode ang Christianity in the world. At dahil din po, kay Apostle Paul. Amen? So this is the power of resurrection to the early Christians, the early believers. There one, the power of resurrection to the church. Sa atin po, mga kapatid, the power to have sins forgiven because we know that ang teaching po ng justification ay because of Jesus Christ, napatutunayan na ang kanya pong talagang ang sinasabi at lahat ay totoo because siya po ay nag-resurrect. Romans 4:25 it says, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. That justification means napawalang sala tayo, although na hindi po tayo gumawa, although na hindi po dahil sa ating magkagandahang paggawa. We justified because of Him. Amen. Number 2, the power to conquer sins. Ephesians chapter 4, verse 24. And that you put on the new man. A new man, if any man be in Christ, is a new creation. All things are passed away, and the new things will come. The new man. 2 Corinthians 5:17. Which was created according to God in true righteousness and holiness. Yan po. The power of resurrection make us righteous in the front of God and holy in front of God. Amen? Amen. Ayan. Number 3, power to be God's agent. Ayan, ano ang God's agent? Yung mga cells. Ayan, para tayong mga cells. 2 Corinthians 5:20. Now then, we are ambassadors for Christ. So, anong ibig po ng ambassadors? Anong ibig sabihin ng ambassadors? Tayo po ay representative. Representative of the country. Representative of some people. Na tayo po ay nagpapakilala in behalf of Him, in behalf of the country. That is the ambassador. We are the ambassadors of Christ. The power to be God's agent because of the resurrection. And number 4, the power to be conformed to His likeness. Kaya nga po tayo ay, sabi nga po, we are predestined to conform to Him. Amen. Lahat po ng mga mananampalataya are predestined to be conformed to the image of Jesus Christ. Now, then we are, sabi po, but we all, in 2 Corinthians 3:18, but we all with unveiled face, hindi na po nakatago yung ating mukha, beholding us in a mirror, the glory of the Lord are being transformed into the same image from the glory to glory. Kaya po, hindi naman agad-agad na tayo po na-transform, amen? Tayo po ay nata-transform from glory to glory, dahan-dahan, lamang araw-araw. Ito po yung tinatawag natin, the doctrine of sanctification. Na tayo po ay dahan-dahan na sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. So number 5, power to overcome the devil and his kingdom. Alam natin Ephesians 6:12, that our struggle is not against flesh, is not against blood, but it is against the power of this world, the principalities. Kaya siya po ang gumagawa lahat nito. Kung ano man po mga negative thinking natin pong nararanasan, that is not from anybody. That is not from you itself. That is from Him.
na gumagawa ng mga ganyan. Ipapa-discourage ka, papagalitin ka, lahat na lamang igagawin niya para ikaw ay ma-discourage at hindi ka na mag-conform doon sa ating Panginoon. So, we can overcome that. In Philippians chapter 2, verse 9-11, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee shall bow, of those in heaven and of those in earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus is Lord, the glory of God the Father. Amen. There's no other name. Hindi ang pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. We can overcome the devil through the name of Jesus. Amen. Hallelujah. And again, balik tayo. Patapos na po tayo. Hope na atin pong nakuha ito, the power of the resurrection, the power of resurrection, the importance of resurrection. Ngayon, ay balik tayo. Sabi niya, I am the light of the world dahil ang world is dark. Amen. Pero, ito yung pero. Si Kristo ay umakyat na po doon sa right ng ating Ama. Of course, nung siya po ay umakyat, ay ibinigay niya na po sa bawat isa sa atin. Amen? Yung light na yan ay patuloy pong magniningning sa mundo. Hindi na po personally na nandyan siya, but iniwan niya na po sa atin. Kaya sabi niya po, no? Hindi lamang po niyan sa lahat, sa kanyang pinili, kundi para sa lahat ng siya po'y umakyat. Sabi niya, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Katulad din po na sinabi niya po diyon sa John chapter 3 verse 14, na kung sabi nga sa Old Testament, pag kinagat kayo ng ahas, tumingin lamang kayo doon sa may bronze serpent at kayo po ay maligtas with faith. Ngayon, nung siya po ay nalifted up, lahat po dapat tayo titingin sa Kanya because He is the light of the world. And this light will give to all of us. In Matthew chapter 5 verse 14 it says, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Ang light na ito na si Kristo ay ibinigay niya na po sa bawat isa sa atin bilang instrumento, bilang ambassador, bilang representative to become the light of this world. Walang iba kundi sa atin lamang po, mga kapatid. Tayo ngayon. That's why we are going to rise up. We are going to shine. Ito po yung last verse natin in Matthew chapter 5 verse 16. Then let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Kaya po yung power of resurrection ay nasa atin na at atin pong i-apply na tayo din po ay the light. Amen? Uulitin natin. Tayo po ngayon ang light of the world. Sino pa? Kung wala po, tayo, sino pa ang utusan ng ating Panginoon? Utusan niya po ba yung mga bato? Utusan niya po ba yung mga animals? Tayo lamang po, mga kapatid. Kaya po, sa atin pong nalalabing buhay dito, mga kapatid, this is an encouragement to all of us. We will become the light of the world. And this light will so shine. Ang light na ito ay magsashine po sa atin. At ito po ay makikita ng iba. Nung makita ng iba, sila rin po sila po ay makilala rin nila ang ating Panginoon. Kaya ang encouragement to all of us, we are going to rise up. We are going to shine. Shall we rise up? Sabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go and make disciple
baptize them in the Father and the Son and the Holy Spirit. Mga kapatid, sino man tayo po sa paanan ng ating Panginoon, sa ating pong mga kapatid na nandyan po sa live streaming, wala po iba tayong pinipreach kundi the power of the resurrection. Wala po tayong ibang ipinakilala dito sa mundo, hindi po yung ating relihiyon, hindi po yung ating grupo. Ipinakikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na siya po ay namatay at nabuhay muli. That is the gospel. Dahil nagkaroon po tayo ng pag-asa, mga kapatid. Nagkaroon po tayo ng pag-asa because of His resurrection. And the power of resurrection ay nasa puso ng bawat isa. Nag-start po sa kanyang mga apostle, disciples, mga followers. At sila po noong unang panahon in the early church ay napakalakas po ng kanilang pananampalataya. That right after na kanila pong na-prove na si Jesus Christ Himself ay nag-resurrect, sila lahat ay sama-sama with boldness upang i-preach ang gospel. Ang gospel walang iba kundi si Kristo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang at sa kanyang pagkabuhay muli. At alam ko po, mga kapatid, malapit na po bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. And He continued to call us. He continued to knock the door of our heart, na tayo po ay lumapit sa Kanya at siya po itanggapin at mamuhay na kasama siya. That we are going to rise up, that we are going to shine to other people, that let the other people see the goodness of God in our life. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoon in GCLS. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano, sa ating pong mga kapatid. Kaya this is a challenge to all of us, that we are going to rise up. Inuulit ko po, kung sino man po ang hindi pa nakakilala at tumanggap sa ating Panginoon, it's time for you to accept Him. It is not a matter of prayer. It is a matter of our commitment. Comes from our heart. Yan po ang gusto ng ating Panginoon nang galing sa ating mga puso, ang pagtanggap sa Kanya. At tayo po ay mamuhay at makasama siya. At tayo po ay magniningning sa amang sulok ng mundo. Heavenly Father, we thank you, God. Sa oras na ito, Panginoon, sa binigay niyo pong message, the power of the resurrection of Jesus Christ. Lord, we thank you dahil sa inyo pong pagkabuhay muli kami nagkaroon po ng pag-asa. Pag-asa na balang araw, Lord God, kami man po ay mamatay, mabuhay muli dahil sinabi niyo po, you are the resurrection and the life. We thank you, Lord Jesus, na kayo po ang nagliliwanag sa aming buhay. At itong buhay namin ngayon ay liliwanag din po sa aming pong mga mahal sa buhay at sa aming pong kapaligiran. Let every one of us will continue to rise up, and let every one of us will be shining to other people. Hallelujah. Lord, we thank you dahil po kayo lamang po ang nagbibigay nito. The manifestation of your great love ay nasa amin right now ngayon, Panginoon. Gamitin niyo po kami ang bawat isa sa amin. Kami man po ay bata pa, kami man po ay may edad na. Lord, use us mightily in the name of Jesus. Lord, I pray for all our brothers and sisters in Philippines right now, sa amin pong mga live streaming viewers, Panginoon, that abutin niyo po sila ng inyo pong conviction, Panginoon, right now. Na sila rin po ay sama-sama sa amin upang mag-rise up. Sila man po, Panginoon, ay maglilingkod sa inyo, Panginoon, na hindi po napapagod dahil sa hope na ito, that balang araw, kami rin po ay mag-resurrect, O God. Kamuli, Panginoon, salamat po sa mga salitang ito. Nawa ito ay nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ito po'y aming may pamuhay. Nawa, Panginoon, whatever trials na mangyari po sa amin, na dumarating po sa amin, we can stand firm, Panginoon, because we are looking unto you. You are our power of resurrection. Hallelujah. Once again, we bring back all the glory. Sa inyo lamang po ang kapurihan,
Sa inyo lamang po ang pagpapala, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kaming lahat ay magsabi ng Amen.